Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nila nakilala agad. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago siya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Nang siya'y kasalo na niya sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakita nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, "Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinaliliwanag sa atin ang mga kasulatan." Noon di, tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Nakapasok na ang presensya ni Jesus sa mga puso ng mga alagad bago pa nila ito mamalayan. Naramdaman na nila ang di pangkaraniwang pagtatagpo, kaugnay ng malalim na gutom at uhaw para sa katotohanan. Bagamat nagsimula silang parabang alam na alam nila ang mga pangyayari, samantalang walang alam ang kanilang kausap. Nakinig sila, nabuksan ang kanilang puso, ninamnam ang bawat salita, naantig ang kanilang mga damdamin, naarok nila ang lalim ng mga naganap kaugnay ng banal na kasulatan. Lahat ng ito, samantalang inaakala nilang isang estranghero ang kanilang kausap sa daan patungong Emmaus. Ipinakikita dito na kaya makipag-usap at magpahayag ng Panginoong Hesukristo sa kahit kanino, kahit sa mga taong hindi pa niya kinikilala. Ang pagbubukas at pakikiniig ng puso ang mahalaga. Mula sa karanasan ng pag-aalab ng puso, susunod ang pagkilala sa Kanya. Pero paano naganap ito sa dalawang alagad? Sa pagpupuri sa Ama, paghahati ng tinapay at pagbabahagi nito. Sa ibang salita, sa sakramento ng Eukaristiya, natutunghayan ang dakilang presensya ni Hesukristo sa ating sama-samang pagdiriwang ng Misteryum Pascual. Nag-aalab na ba ang ating mga puso sa pagkilatis sa Misteryum Pascual? Sa tuwing nagdiriwang tayo ng banal na misa? Sa udyok ng banal na misa na ipangalat natin ang mabuting balita?